Ang nakaraan. At sa ika-1,000 araw, sa wakas ay nakatakas siya sa yakap ng World Tree at humakbang patungo sa isang tao na nag-aantay sa kanya. Ghislaine. Nilisan niya ang kanyang buhay na nakakalimutan siya. Maaari lang siyang hulaan kung bakit niya ngayon lang naalala si Ghislaine. Dapat ay dahil ito kay Ghislaine na gumamit ng kapangyarihan ni Deneb upang baguhin ang nakaraan. Ngunit wala itong problema, ang alaala na ito ay sa akin. Ito ang kanyang tunay na buhay, ang dahilan kung bakit siya nag-ante sa loob ng 1,000 taon upang sa wakas ay dumating sa panahong ito. Bago niya nalaman ito, ang kanyang katawan ay naging kasinggan ng hangin. At kasing bilis ng liwanag gumalaw siya patungo sa Kingdom of Lutania. Pagpapatuloy. Kamahalan, maayos ba kayo? Ayos lang ba kayo o? Halos mapahagulgol si Belinda habang marahas na niyanig ang itaas na bahagi ng katawan ni Ghislaine. Dahil sa haba ng panahon na pagkakahiga at kawalan ng galaw, ang mga kalamnan ni Ghislaine ay tila naglaho na, kaya naman ang katawan niya ay parang isang marupok na tambo na humahapay-hapay sa lakas ng pag-alog. Hindi ako magiging maayos dahil sa sobrang pag-alog mo, mahinang ungol ni Ghislaine. Ay, naku po, nabigla si Belinda at binitawan si Ghislaine. Dahil doon, ang katawan ni Ghislaine na pilit lamang na itinatayo ng bisig ni Belinda ay muling bumagsak sa higan. Sa gitna ng kaguluhan, humakbang pasulong si Jerome, tanda ng aklat ni Ashton. Bakas sa kanyang mukha ang matinding pag-uusisa at pagmamadali. Ghislaine, totoo ba ito? Lahat ba ng nakasulat dito ay naganap? Hindi lamang si Jerome ang naghahanap ng kasagutan. Sina Farnell, Claude, Kaor, Fiote, Vanessa, at ang iba pa ay tila mga bubuyog na nagkakagulo sa pagbabato ng kani-kanilang tanong. Sabihin mo sa amin, totoo ba ang tala na ito? Talaga bang gumawa ang kulto ng ganoong kasuklam-suklam na bagay? Iyon ba ang dahilan kaya mo binura ang lahat ng record? Mahal na Reyna, may dala ba kayong mga pasalubong o regalo? May itinago ba kayong kayamanan noong 1,000 taon na ang nakalipas? Hindi naman siguro kayo basta-basta babalik ng walang dala, di ba? Kapitan, kamusta ang galing ng mga sinaunang mandirigma? Ha, mas malakas ba ako sa kanila? O sadyang mahihina lang kami? Sa gamit kong kambal na espada, isang tagalang, tamba na lahat, di ba? Tama ako, di ba? Ang banal na dalaga ba ay nakakulong pa rin sa kagubatan ng mga demonyong halimaw? Nakita ko ang aklat ng mahika na ginawa ni Ashton. Base raw ito sa paraan ng paglinang ng mana ng ating kamahalan. Tunay na napakalalim at napakagaling na teorya. Nakaramdam ng hilo si Ghislaine. Sa tansya niya, maayos naman ang kanyang katawan dahil mukhang inalagaan siyang mabuti ng mga wizard at pari habang siya ay walang malay. Gayunpaman, hindi maikakailang nang hina siya sa sobrang haba ng pagkakahiga. Alam niyang kailangan niya ng panahon para sa rehabilitasyon, ngunit tila walang balak magbigay ng pahinga ang mga tao sa paligid niya. Bawat isa ay abala sa pagsasalita, bawat isa ay may gustong malaman. Alam kong marami kayong tanong, pero mahihirapan akong sagutin ang lahat sa ngayon, sa loob-loob ni Ghislaine. Bahagyan niyang itinaas ang kanyang nanginginig na kamay. Oo, lahat ng nasa record ay totoo. Kaya, sana ay sasabihin niyang tumahimik ang lahat, ngunit mabuti na lamang at naunahan siya ni Belinda. Magsitahimik kayong lahat, kagigising lang ng ating batang kamahalan. Magsialis muna kayo, walang bibisita hanggat hindi lumalakas ang ating amo. At itataas natin ang alerto sa pinakamataas na antas upang walang sinumang makalapit. Tahimik ding damante si Gillian at hinarangan ang daan patungo kay Ghislaine, tila isang pader na nag-uutos sa lahat na lumabas na. Doon lamang, natauhan ang lahat, ang paggaling ni Ghislaine ang dapat na maging prioridad. Nagkakamot-ulo at may awkward na ngiti silang lumayo, ngunit hindi nakatiis si Claude na hindi manukso. Nako, sa tingin ko lalong lumala ang kalagayan niya dahil sa pag-alog ng head butler kanina, Ray. Hindi natapos ni Claude ang kanyang biro dahil binuhat na siya ni Wendy palabas habang may balisong na nakatarak sa kanyang likuran. Bago lumabas si Jerome, maingat niyang ipinatong ang aklat ni Ashton sa tabi ni Ghislaine. Basahin mo ito, may kaunti pang karugtong ang kwento matapos kang umalis. Sa tingin ko ay hindi mo pa iyon alam. Tumango si Ghislaine at tinitigan ang aklat. Ito ang aklat kung saan laging nagsusulat ng kung ano-ano si Ashton. Sa muling pagkakataon,
isang mabigat na pangungulila ang tila namahay sa kanyang dibdib. Nang tuluyan ng tumahimik ang silid, dahan-dawang binuklat ni Ghislaine ang mga pahina. Doon ay nakasulat ang mga pangyayari matapos siyang lumisan sa nakaraan. Sa pagkakataong ito, naramdaman ko na talagang wala na si Ghislaine. Hindi tulad ng mga nakaraang paghihiwalay, tila may isang bakanteng espasyo na nabuo sa aking kamalayan. Hindi pa rin ako sanay sa mga pamamaalam, ngunit may tiwala ako na magiging maayos din ang lahat sa paglipas ng panahon. Kaming dalawa ni Lucian ay ibinuhos ang aming sarili sa pananaliksik upang paigtingin ang kapangyarihan ng mahika. Bagaman nagtagumpay kami, malayo pa rin ito upang tapatan ang napakalakas na kapangyarihan ni Julian. Wala akong duda na babalik si Ghislaine sa hinaharap at mas palolekasan pa ang kanyang mahika. Gayunpaman, para sa mga susunod na henerasyon ng Magic Tower, kailangan naming maperpekto ang mahikang ito sa pamamagitan ng aming sariling mga kamay. Dahil hinding-hindi ituturo ni Ghislaine ang mahikang iyon sa kanino man. Isang henyong wizard na kayang matutunan ang lahat ng mag-isa, ngunit walang kakayahang magturo sa iba. Ganyan si Ghislaine. Napatawa ng matagal si Ghislaine habang binabasa ang mga tala ni Astian. Noon pa man ay labis na ang inggit ni Astian sa kanyang instinto. Matagal itong pinag-aralan ng kaibigan sa pag-asang maibabahagi ito sa iba, ngunit ang instinto ni Ghislaine ay hindi kailanman maipaliliwanag ng anumang teorya. Para kay Astian, isa itong malaking kawalan ng katarungan. Nagpatuloy ang tala sa buhay at mga alalahanin ni Astian. Karamihan ay tungkol sa mahika, ngunit may mga bahaging nakalaan para sa kanyang mga kaibigan at sa kaharian ng Rotanya. Maraming taon na ang lumipas. Marami na ring nangyari sa kaharian ng Rotanya. Ang Shadow Knights ay matagumpay na nakapagtatag ng kanilang sarili sa mga anino ng kaharian, at sina Rio, Andrew, at ang Marquis ng Vales Ant ay naging matitibay na haligi ng bayan, na nagpapatupad ng mabuting pamamahala. Tuwing bibisita ako kay Marika, nakakausap ko rin sila tungkol sa mga usapin ng kaharian. Nabalitaan ko na ang tatlo ay magiging mga ninuno ng mga bagong pamilya. Hindi pa napagdedesisyonan ng bagong apelyido, ngunit tuwang-tuwa ako at binigyan ko sila ng maraming regalo. Ito ay medyo personal, ngunit matapos kong magtagumpay sa aking mahika, mas madalas na akong bumisita kay Marika. Lagi niya akong tinatanggap ng may pagmamahal bagaman kung minsan ay nagagalit siya ng walang rason, at hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung bakit. Gayunpaman, mas nagiging malapit kami ni Marika habang tumatagal. Sa huli, nalaman ko rin kung anong uri ng pangalawang buhay ang nais niya. At nais kong tuparin ang kanyang kahilingan. Pero, hinding-hindi ko isusulat dito ang mga nangyari sa aming dalawa. Hinding-hindi, dahil tiyak na mababasa ito ng ibang tao sa hinaharap, hindi lang ni Ghislaine. Muling umalaklak si Ghislaine. Alam niya ang nilalaman ng puso ni Marika. Isang hanggal na lamang ang hindi makapapansin yun. Ngunit si Astian, nalunod sa kanyang mga pananaliksik, ay huli na ng matauhan. Tipikal na wizard na kapag napaibig, ay wala nang ibang nakikita. Mukhang natauhan na rin ang hanggal na iyon. Kay tagal niyang ipinagdasal na makaranas ng pag-ibig. Wika ni Dark sa isipan ni Ghislaine. Totoo yan, pero hindi ba't magandang bagay iyon? Teka, kung gayon, ang mga ninuno ng iyong ina ay hindi kaya sina. Maaaring totoo, o maaaring hindi. 1,000 taon na ang lumipas. Posibleng may ibang naging kahalili na hindi direktang kadugo, hindi ba? Hihihi, hindi ba't yan ang inaasahan mo? Medyo kakaiba lang isipin na ako ay inapo ng isang matandang kaibigan. Batid ni Ghislaine na ang Shadow Knights ay ipinapasa sa loob ng iisang pamilya, ngunit walang kasiguraduhan kung ito ay nanatiling purong dugo sa loob ng isang milenyo. Maraming tala ang nawala sa digmaan at kaguluhan. Walang makakasiguro. Lahat ay posible, bulong ni Ghislaine. Tama ka, pero sa ugali ni Marika, sigurado akong pinamahalaan niya ng husto ang grupo. Totoo yan, at dahil madalas na bulag si Astian sa lahat maliban sa mahika, mas mabuti nang makatagpo siya ng isang matalinong babae tulad ni Marika. Eksakto, bagay na bagay sila. Si Astian ang tipo na susunod sa gusto ng babae, hindi ba? Hindi mapigilan ni Ghislaine at Dark ang tumawa habang pinag-uusapan ang kanilang mga lumang kaibigan. Ngunit habang nagpapatuloy ang pagbabasa niya sa mga pulisya at pag-unlad ng Rotanya, biglang napatigil si Ghislaine.
Naningkit ang kanyang mga mata at iniangat ang kanyang ulo. Nakaramdam siya ng isang dambuhalang enerhiya. Bagaman nanghihina ang kanyang katawan, ang kanyang antas ng kapangyarihan ay nasa rurok na hindi kayang abutin ng karaniwan. Agad na nasagap ng kanyang matalas na pandama ang enerhiyang mabilis na lumalapit mula sa malayo. Dahan-daang isinara ni Ghislaine ang aklat. Ang bagay na iyon ay nakarating na sa kastilyo. Ang pagdating ng Esmeraldang liwanag. Nakaalerto ang buong teritoryo ng Fenris. Isa itong hakbang upang protektahan ang wala pa ring malay na si Ghislaine, bagaman gising na siya sa mga oras na ito. Maging ang mga tarangkahan ay binabantayan ng mga Fenris Knights, hindi lamang ng mga ordinaryong sundalo. Ngayong araw, sina Gordon at Lucas ang nakabantay sa pintuan. Bakas ang galit sa kanilang mga mukha. Nabalitaan mo ba, gising na ang kapitan? Sabi nila, kailangan lang niya ng ilang araw na pahinga. Oo, narinig ko. Sa wakas, matatapos na rin ang nakakapagod na pagbabantay na ito. Dahil sa pagkakagising ni Ghislaine, umasa silang mababawasan ang pagod. Lucas, na may bahid ng pagyayabang, ay pinalandet ang kanyang sibat. Magugulat ang kapitan kapag nalaman niyang naging superhuman na ako, di ba? Bibigyan ko siya ng isang matinding sorpresa. Sa tulong ng mga tao sa paligid at sa pagsisikap ni Lucas, naabot din niya ang antas na ito na dati na niyang nakamit sa nakaraang buhay ni Ghislaine. Si Gordon naman ay bamulong ng may bahid ng inggit, kailan ko kaya maaabot ang antas na iyan? Kailangan ko pa yatang magpalaki ng muscle. Ngunit ang kanilang masayang usapan ay biglang naputol. Tumigas ang kanilang mga ekspresyon. May isang bagay na mabilis na lumalapit. Upang makarating dito, kailangang dumaan sa maraming checkpoint, ngunit wala silang natanggap na babala. Ibig sabihin na lagpasan ng estranghero ang lahat ng bantay sa isang iglap. Isang esmeraldang liwanag ang kumislap, at kasabay ng isang malakas na tunog, isang figure ang lumitaw sa kanilang harapan. Punong bantay, gulantang na wika ni Lucas. Si Ereneth iyon, bahagya niyang hinawi ang kanyang buhok, bakas ang pagod sa mahabang paglalakbay, ngunit nanatiling mapagmataas at malamig ang kanyang tinig. Umalis kayo sa daan. Hindi ko na uulitin ito. Nilunok ni Lucas ang kanyang kaba at itinutok ang kanyang sibat. Hindi maaari. May utos kaming huwag magpapasok ng sinuman. Maghintay ka rito. Pinalibutan ng mga Fenris Knights si Ereneth. Alam nilang hindi siya kaaway, ngunit lagi siyang nagbibigay ng sakit ng ulo kay Ghislaine. At higit sa lahat, bigla na lamang siyang naglaho noon kaya hindi nila siya basta-basta mapagkakatiwalaan ngayon. Ang mga mata ni Ereneth ay matalas na nagmamasid. Wala siyang balak makipag-away, ngunit ang kanyang puso ay puno ng matinding pagkabalisa. Kaya naman, bigla na lamang siyang sumugod. Sugurin siya, sigaw ni Lucas. Alam nilang isang halimaw ang kanilang kaharap, kaya hindi sila nag-atubili. Ngunit ang lahat ng kanilang atake ay tumalbog lamang sa aura na inilalabas ni Ereneth. Wala man lang gasgas na natamo ang babaeng elf. Superhuman na ako. Sigaw ni Lucas habang ibinubuhos ang lahat ng mana sa kanyang sibat, na binalot ng nakakakilabot na liwanag. Walang kahirap-hirap na sinunggaban ni Ereneth ang hawakan ng sibat ni Lucas. Sa isang piga lamang ng kanyang mga daliri, ang sibat na binalot ng aura ay nabali na parang tuyong sanga. Ano, hindi ka lang elf, isa kang dragon. Gulantang na wika ni Lucas. Huwag mong babanggitin ang isinumpang lahing iyan sa harap ko. Sa isang kumpas lamang ni Ereneth, tumalsik si Lucas habang sumusuka ng dugo. Hindi akalain ng mga Fenris Knights na may kakayahan ng sinuman na basta na lamang baliin ang isang sandatang may aura. Muling sumabog ang liwanag, at nagliparan ang mga sundalo sa bawat sulok. Tuluyan nang nakapasok si Ereneth sa loob ng kastilyo. Nagkagulo ang mga katulong at kawal sa loob, ngunit lahat sila ay napatumba bago pa man madantayan ang dulo ng damit ni Ereneth. Gayunpaman, ang kastilyong ito ang tahanan ng pinakamaraming superhuman sa kontinente. Biglang lumitaw si Gillian na may bitbit na dambuhalang kalasag, hinaranggan ang daan ni Ereneth. Sa tabi niya ay si Kaor, na handa na ang kambal na espada sa kanyang balikat. Huminto ka, bakit ka biglang sumusulpot at nanggugulo rito? Mabigat na tanong ni Gillian. Naparito ako para makita ang duke ng Fenris, walang emosyong sagot ni Ereneth. Hindi mo maaaring makita ang kanyang kamahalan sa ngayon. Umalis kayo sa daan.
Ipararating ko ang balita, at kung papayag ang kanyang kamahalan, saka ka pumasok. Bilang kamahalang admiral, hindi ko mapapayagan ang sinuman sa oras na ito. Kagigising lang ni Ghislaine. Kailangan niya ng pahinga. Kung si Erineth ay may masamang balak, isa siyang malaking banta. Tinitigan ni Erineth si Gillian. Mula sa tono nito, nalaman niyang kagigising nga lang ni Ghislaine. Batid niyang tama si Gillian sa usaping protocol. Si Ghislaine ay hindi isang taong basta-basta na lamang malalapitan. Dapat sana ay magpadala siya ng formal na liham at maghintay. Ngunit hindi na siya makapaghihintay. Ang paghihintay na iyon ay naganap na sa loob ng 1,000 taon. Isang mapait at baluktot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Erineth. Kami ni Ghislaine. Muling kumislap ang esmeraldang liwanag sa kanyang mga mata. Hindi namin kailangan ng pahintulot ng kahit sino para magkita. Sa sandaling itinaas ni Erineth ang kanyang kamay, tila nagprotesta ang kalikasan at gumaralgal ang hangin sa paligid. Agad na itinaas ni Gillian ang kanyang dambuhalang kalasag upang harangan ang pag-atake, ngunit kahit ang kanyang matatag na tindig ay hindi sapat, marahas siyang naitulak paurong ng puwersang hindi maipaliwanag. Gayunpaman, hindi basta-basta susuko ang isang mandirigmang tulad ni Gillian. Mabilis niyang binawi ang kanyang balanse at muling sumugod, gamit ang bigat ng kanyang kalasag upang pilitin si Erineth na mamatres. Malaki na ang iyong ipinagbago. Puna ni Erineth. Bagaman tila isang papuri ang kanyang tinig, hindi sumagot si Gillian. Sa katunayan, wala siyang luwag upang magsalita. Ang bawat hibla ng kanyang konsentrasyon ay nakatuon lamang sa pananatilang nakatayo. Sa pagnanais na hindi mawala ang momentum, buong lakas na idiniin ni Gillian ang kalasag kay Erineth, sunod-sunod ang kanyang pagindayog, ni hindi hinahayaan ang kalaban na makahinga. Ngunit si Erineth ay tila isang daluyong na hindi mapipigil. Itinuon niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa isang maliit na punto. Nang muling itulak ni Gillian ang kalasag, bahagyang humakbang paurong si Erineth. Tumama ang kalasag ni Gillian sa hangin, ang lahat ng kanyang lakas at determinasyon ay nakabuhos sa sandaling iyon, ngunit ang kanyang target ay naglaho na parang bula. Doon sinamantala ni Erineth ang pagkakataon, ang sandaling nawala sa wisyo ang balanse ni Gillian. Mula sa dulo ng kanyang mga daliri, sumabog ang isang puro at mapangwasak na enerhiya, na tumama ng eksakto sa gitna ng kalasag. Nadurog ang kalasag at parang isang basahang itinapon si Gillian patungo sa makapal na halijing bato sa kanyang likuran. Napaduwal ng dugo si Gillian sa ibabaw ng kanyang nawasak na sandata. Mas lumakas pa siya, bulong niya sa sarili. Alam niyang dati nang parang halimaw ang lakas ni Erineth, ngunit ang nararamdaman niya ngayon ay isang kapangyarihang higit pa sa tao, tila nakikipagtuos siya sa isang dambuhalang dragon. At hindi nagkakamali ang kanyang pakiramdam. Ganap nang nabawi ni Erineth ang kanyang dating lakas habang bumabalik ang bawat piraso ng kanyang alaala. Wala na ang mga tanikalang gumagapos sa kanya mula sa nakaraan. Ang kasaysayang nakatala, hindi na pinansin ni Erineth ang nakahandusay na si Gillian at nagtangka ng umakyat sa itaas. Ngunit sa pagkakataong ito, si Kaur naman ang hamarang sa kanyang daan, na tila nagrereklamo pa. Akala ko dati, madali lang talunin ang isang matandang tulad mo. Pero hindi na ngayon. Lumakas na ako, nakangising hamon ni Kaur. Umalis ka sa daan, malamig na tugon ni Erineth. Narito ka ba para ibuhos ang galit mo sa aming kapitan dahil sa mga nangyari noon? Ayon sa mga tala, talagang masama na ang timpla ng ugali mo noon paman, 1,000 taon na ang lumipas, hindi ba dapat ay umaakto ka na ng naaayon sa iyong edad? Napakunot ang noo ni Erineth sa direkta at magaspang na pangungutya ni Kaur. Ngunit isang katanungan ang sumagi sa kanyang isip. Mga tala, may mga ganito pa palang natitira. Biglang nagbalik sa kanyang ganita ang isang lumang alaala, ang bisyo ni Astrid na laging nagsusulat sa kanyang tala-arawan, kahit sa gitna ng digmaan. Anong mga tala ang sinasabi mo? Oh, parang hindi mo naiintindihan. Ano ba ito? Biglang inindayog ni Kaur ang kanyang kambal na espada at sumigaw, ito ang paghihiganti para sa nakaraan. Ipakikita ko sa iyo kung gaano na ako kalakas. Ha 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 ha. Ngunit ang kanyang mga espada ay hinaranggan lamang ni Erineth gamit ang kanyang sariling mga braso. Napakamot sa ulo si Kaur. Ha, bakit ayaw tumagos ng espada ko? Hindi ko ba ito hinasa kahapon? Mas pinili pa niyang sisihin ang kanyang kagamitan kaysa aminin ang kakulangan sa galing.
Tiningnan siya ni Erineth nang may halong puot. Matagal ko nang gustong itama ang iyong mga masamang gawi kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Sa tingin ko, ito na ang oras. Sa isang mabilis na kumpas, sinuntok ni Erineth si Kaor sa mukha. Sa dalawang tama lamang, agad na nawalan ng malay si Kaor. Nilampasan lamang siya ni Erineth at nagpatuloy sa pag-akyat, na tila walang nangyari. Bagaman interesado siya sa mga tala, hindi yun ang prioridad niya sa sandaling ito. Ang paghaharap ng mga wizard. Habang paakyat si Erineth, biglang nagliwanag ang paligid sa paglitaw ng hindi mabilang na mga magic circles. Isang dambuhalang kapangyarihan ng mahika ang bumuhos, na parang mga sapot ng gagamba na nagtatangkang igapos ang kanyang katawan. Hoy, huminto ka. Ano ba itong biglaang panggugulo mo? Tumigil ka muna kahit sandali. Sina Jerome at Vanessa ang sumulpot upang harangan ang kanyang landas. Nabasa na rin nila ang mga sinaunang tala, ngunit hindi pa nila ito ganap na napatutunayan. Maaari nilang hulaan ang iniisip ni Erineth, ngunit hindi sila nakatitiyak. Kaya naman, tulad ni Gillian, buong tapang nilang hinarangan ang babae. Sina Jerome at Vanessa ang itinuturing na dalawang pinakamagaling na salamangkero sa buong kontinente. Ang kanilang mahika ay bumuo ng isang nakapangangilabot na alon ng enerhiya, na tila isang matatag na bilangguan na gustong ikulong si Erineth. Subalit pinakawalan din ni Erineth ang kanyang sariling lakas. Ang bawat mahikang dumidikit sa kanyang katawan ay agad na naglalaho. Ang agos ng purong enerhiya ay sumunod sa kanyang kagustuhan at sunod-sunod na sumabog. Sa gitna ng liwanag, biglang sumulpot si Jerome sa harap niya. Pinagsama-sama ni Jerome ang kanyang lakas at nagpakawala ng isang mana blade, na nakatutok sa leeg ni Erineth sa bilis ng liwanag. Wala siyang balak patayin ito, alam niyang madali itong maiiwasan ni Erineth. At totoo nga, bahagyang umilag si Erineth at bamulong, talagang kawangis mo si Ashton. Ang anyo ni Jerome ay nagpaalala sa kanyang lumang kaibigan. Ang paraan ng paggamit ng mahika at ang daloy ng enerhiya nito ay malinaw na magkatulad. Bagaman alam ni Jerome na katulad ng kay Ashton ang kanyang mahika, hindi niya akalaing maging ang isang taong nabuhay 1,000 taon na ang nakalipas ay makapapansin nito. Habang si Vanessa naman ay umiiwas sa direktang pakikipagtuos upang hindi masira ang kastilyo, itinuon niya ang kanyang lakas sa paglilimite sa bawat galaw ni Erineth. Hindi mapigil ang mapabulalas ni Erineth ng kahanga-hanga. Gayunpaman, dahil sa pag-aalalang gumuho ang buong kastilyo, hindi maibuhos ni Erineth ang lahat ng kanyang lakas. Ang pagsasama nina Jerome at Vanessa ay nagpakita ng kapangyarihang higit pa sa normal na antas. Sa kabilang dako, pabalik na rin si Gillian kasama ang kanyang mga kinaladkad na kawal. Ramdam ito ni Erineth kaya ibinuka niya ang kanyang mga bisig at nirelax ang kanyang enerhiya. Ang mga mana blade ni Jerome ay sumugod patungo sa kanyang depensadong katawan. Napansin ni Jerome na sa bilis ng atake, maaaring matuhog ang katawan ni Erineth. Sa gulat, pilit niyang binawi ang kanyang mahika. At sa sandaling iyon ng pag-aalinlangan, sumugod si Erineth. Kuwaang, isang malakas na epekto ang tumama sa sikmura ni Jerome. Habang namimilipit ito sa sakit, bumulong si Erineth sa kanyang tainga habang mabilis na lumalampas, talagang kamukha mo si Ashton. Mabuti na lang at hindi ka agad naiyak, mukhang hindi ka naman iyakin gaya niya. Ang huling harangan. Biglang may mga espiritu na lumitaw sa kanyang likuran upang harangan ang kanyang landas. Ang mga espiritong ito ay tila walang balak manakit, kundi magsilbi lamang bilang harang. Ngunit ang mga nagpoprotekta kay Ghislaine ay walang pag-aalinlangan. Pinatamaan nila ang mga espiritu hanggang sa mabulabog ang mga ito. Sa gitna ng kaguluhan, narating na ni Erineth ang pinakataas na palapag kung nasaan si Ghislaine. Ngunit isang hindi inaasahang figure ang bumulaga sa kanya. Dahil sa ingay, nagtagpo ang mga mata nina Claude at Erineth. Si Claude, na tila nagmamadaling tumakas mula sa opisina, ay agad na itinuro si Erineth. Ano, ang punong bantay, saan ka ba galing nang hindi man lang nag-a-apply ng bakasyon? Pinagsasabi mo pa ang tungkol sa pangako ng inang kalikasan at kung ano-anong kontrata, tapos bigla ka na lang mawawala. Anong gagawin ko? Dapat. Nag-apply ka muna sa akin at naghintay ng approval bago ka kumilos. May isip ka ba? Kaya nga ang sabi ko, wala akong tiwala sa mga tao.
Kahit may kontrata pa, nangyayari ito, kaya sino ang pagkakatiwalaan ko? Hindi ito maaaring palampasin. Dapat kang mag-reflect at magsumite ng statement of apology agad-agad. Bago pa matapos ni Claude ang kanyang daldal, nasa harap na niya si Erineth. Sa sobrang bilis nito, maging si Wendy na nasa tabi ni Claude ay hindi nakapantay. Sa pagkakataong ito, hindi na nagtimpi si Erineth. Masyado kang madaldal, inis na sabi ni Erineth. Ha, kahit 1,000 taon na ang nakalipas, wala talagang katulad mo. Nababaliw na ako. Magaan na pinitik ni Erineth ang noo ni Claude. Ngunit ang munting pitik na iyon ay parang tama ng isang malaking maso, agad na tumalsik si Claude. Sinubukan siyang saluhin ni Wendy, ngunit maging siya ay hindi kinaya ang puwersa. Kuwaang, kapwa bumagsak sina Claude at Wendy sa pader. Habang nakatulala si Claude sa lakas ng tama, naisip niya sa loob-loob niya, dahil ba ito sa hindi ko pagtahimik? At tuluyan na siyang nawalan ng malay. Ang tagpo sa loob ng silid. Ang mga kawal na nasa paligid ay sumugod muli, ngunit binaliwala silang lahat ni Erineth. Ang kanyang layunin ay ang silid ni Ghislaine. Ngunit hindi ganoon kadali ang kastilyong ito. May mga assassin na parang mga aninong nahuhulog mula sa kisame, at ang mga magic trap ng kastilyo ay isa-isang na-activate. Tiniis ni Erineth ang lahat. Ang kanyang katawan ay nagsimula ng magkaroon ng mga sugat dahil sa walang tigil na pakikipaglaban. Ngunit sa huli, narating din niya ang pintuan ni Ghislaine. 12 ng mga balisong ang lumipad patungo sa kanya, na tila pinaliligiran siya. Ang talam ng mga ito ay nagpilit sa kanya na huminto. Ang mga balisong ay gumagalaw na parang mga buhay na ahas, na nagnanais na ikulong siya. Kilala ni Erineth ang teknik na ito. Ito ang sining ni Marika, ang pinakamagaling na assassin sa kontinente at ang kanyang dating kasamahan. Ngunit si Belinda ay malayo pa sa antas na iyon. Parang isang kidlat na sumabog ang katawan ni Erineth, na tumagos ng direkta sa gitna ng mga balisong. Bago pa man makahabol ang mga sandata, nasa harap na niya si Belinda. Hinto, sigaw ni Belinda, ngunit hindi nakinig si Erineth. Kinagat ni Belinda ang kanyang labi at hinarap ang kalaban. Walang tunog na narinig ng mag-abot ang dalawa, isang itim na liwanag lamang ang bumalot sa kanila. Sinubukan ni Belinda na itulak si Erineth palayo, ngunit sa isang marahas na pagpintig ng enerhiya, itinapon siya ni Erineth. Bumagsak si Belinda at kasabay nito ang pagkawasak ng pinto ng silid ni Ghislaine. Pumasok si Erineth, at doon niya nakita ang mukha ni Ghislaine. Payat, tila butot balat na nakaupo sa higaan. Ang Duke ng Fenris. Tinitigan ni Erineth si Ghislaine ng matalim, tila kinukumpirma kung ito nga ang kaluluwang kilala niya. Sa sandaling iyon, lahat ng humahabol kay Erineth ay nakapaligid na sa kanya, handang ibuhos ang lahat ng lakas upang iligtas ang kanilang pinuno. Ngunit dahan daw ang nagsalita si Ghislaine, ayos lang. Ayos lang ang lahat, magsiatras kayo. Nagtinginan ang lahat, hindi makeably ang kaba. Ngunit dahil si Ghislaine na ang nag-utos, wala silang magawa kundi sumunod. Humakbang si Erineth palapit, wala nang humaharang sa kanya. Ngumiti si Ghislaine, ang kanyang pamilyar na mapaglarong ngiti, at binati siya ng may init. Kamusta? Matagal na tayong hindi nagkikita. Ano na ang balita sa iyo? Sa payak na beteng iyon, ang malamig na titig ni Erineth ay biglang nanginag. Ang pagiging kampante, ang kakaibang aura, at ang init sa mga mata ni Ghislaine kahit nasa ibang katawan, ito ang Ghislaine na kilala niya. Ikaw, paano niya malilimutan ang mga matang iyon? Paano niya malilimutan ang pakiramdam na hatid ng presensya nito? 1,000 taon man ang lumipas, hinding-hindi niya yun malilimutan. Sigurado na si Erineth, ang taong nakangiti sa kanya ngayon ay ang Ghislaine na kasama niyang nagligtas sa mundo noon. Ghislaine, ikaw nga. Isang patak ng luha ang gamulong mula sa mga mata ni Erineth. Binaliwala niya ang tensyon sa paligid. Sa sandaling iyon, tila silang dalawa lamang ang naroon sa mundo. Isinubsob ni Erineth ang kanyang sarili sa mga bisig ni Ghislaine, ibinubuhos ang lahat ng pangungulilang kinimkim niya sa loob ng 1 milenyo. Niyakap niya ito ng mahigpit, humahagulgol habang binibitiwan ang mga salitang pinakamimithi niyang sabihin. Hinahanap-hanap kita, miss na miss kita. Alam ni Ghislaine ang bigat ng pusong naghintay ng kaitagal kaya naman ngumiti lamang siya ng tahimik at hinayaan ang kaibigan na umiyak sa kanyang piling.
Isinaubsob ni Erineth ang kanyang mukha sa mga bisig ni Ghislaine. Humagulgol siya ng husto, ang bawat hikbi ay tila paglalabas ng isang dambuhalang pasanin na binuhat niya sa loob ng 1,000 taon. Ang bawat pag-alo ng kanyang balikat ay pagpapakita ng pagkapunit ng kanyang matatag na baluti. Ghislaine Julian Denham, sambit niya sa gitna ng mga luha, ang mga pangalan ng nakaraan ay tila mga sugat na muling bamuka. Marahang hinaplos ni Ghislaine ang kanyang likuran. Ang bawat haplos ay puno ng pag-unawa, isang tahimik na pag-amin na batid niya ang lahat ng sakit na pinagdaanan ng kaibigan. Alam ko, hindi mo kasalanan ang lahat, malumanay na tugon ni Ghislaine, ang tinig ay parang isang uyayi sa gitna ng unos. Pero ako ang dahilan, pilit na nagsalita si Erineth, ngunit hindi na niya naituloy ang sasabihin. Ang mga desisyong ginawa niya sa orihinal na daloy ng kasaysayan, sa mga alaalang siya lang ang nakakaalam, ay nanatiling nakabaon sa kanyang puso. Kahit na nabura na ang nakaraang iyon dahil sa pagbabago ng kasalukuyan, ang bigat ng pagsisisi ay naroon pa rin, parang isang malalim na pilat na hindi kailanman maghihilom. Sa katunayan, kinasusuklaman niya ang kanyang sarili dahil sa mga naging pasya niya noon. Sinubukan niyang maging matatag, nagsuot ng maskara ng katapangan, ngunit ngayon, sa harap ng tanging taong nakauunawa sa kanya, tuluyan ng gumuho ang kanyang pader. Salamat kay Ghislaine, ang hinaharap ay nagbago, at sa wakas, malaya nang nakaiyak si Erineth, hindi na bilang isang pinuno, kundi bilang isang pusong puno ng pighati. Naunawaan na rin ni Ghislaine ang lahat. Kaya pala ganoon na lamang ang pagkahumaling ni Erineth sa konsepto ng hustisya, kaya pala pilit nitong itinago ang katotohanan ng nakaraan. Iyon lamang ang tanging paraan mo para makayanin ang bigat ng iyong mga nagawa, sa loob-loob ni Ghislaine. Ngunit ang nakaraang iyon ay wala na. Hindi na iyon kailanman naganap sa bagong mundong ito. Wala kang ginawang masama, muling pag-alo ni Ghislaine na may kasamang matamis na ngiti. Isa lamang iyong masamang panaginip. Ang lahat ng iyon ay bahagi na ng lumipas. Ang anino ni Julian. Matapos ang mahabang pag-iyak, bahagyang kumalma si Erineth at tumitig kay Ghislaine. May isang tanong na matagal nang gumagambala sa kanya. Ghislaine, sabihin mo sa akin ang Prinsipe Julian ng mga Turian, siya ba talaga ang Julian na nakilala natin? Dahan-daang tumanggo si Ghislaine. Oo, siya nga iyon. Ang kasalukuyang Julian ay ang muling pagkabuhay ng mandirigmang si Julian mula sa kanilang nakaraang buhay. Itinaya ni Deneb ang buong hinaharap sa panahong ito dahil sa katiyakang muling lilito si Julian sa mundong ito. Nagkaroon na ng hinala si Erineth noon pa man, lalo na nang sabihin ni Julian na nakakita siya ng isang misteryosong pangitain matapos sipsipin ang enerhiya ni Art Arian, isang pangitain na nagsabing hindi niya inililigtas ang mundo. Alam ni Erineth ang pinagmulan yun, sinabi na ito ni Deneb sa kanya sa orihinal na kasaysayan. Ngunit noon, wala siyang matibay na ebidensya. Ngayon, sa kumpirmasyon ni Ghislaine, ang lahat ay naging malinaw. Anong plano natin? Mukhang hindi pa rin bumabalik ang kanyang mga alaala, tanong ni Erineth. Tumingin si Ghislaine kay Belinda. Nasaan si Julian ngayon? Hindi magiging madali ang paghahanap sa kanya, sagot ni Belinda. Walang iniwang bakas. Ang mga bangkay ng Salvation Church na nadidaanan namin ay sabog-sabog ang direksyon. Tila sadyang ginugulo niya ang kanyang tinatahak na landas. Ang mga bihasang tracker ng Fenris ay hirap na hirap sundan ng prinsipe. Bagaman sinabi ni Julian na hahanapin niya si Gat Rose, wala silang mahanap na konkretong direksyon. Ngunit si Ghislaine ay hindi isang ordinaryong tao. Ang kanyang susunod na utos ay sapat na upang yumanig sa buong kontinente. Magpadala ng mensahe sa bawat kaharian, utos ni Ghislaine, ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad. Mula ngayon, higpitan ang inspeksyon sa bawat lungsod, bayan, kalsada, at sangandaan. Walang palalampasan, maging ang mga pinakamalalayong lugar. Pasukin ninyo, pagpapatuloy niya. Isama ang mga wizard para sa mabilis na komunikasyon. Siguradong mahuhuli natin siya sa kung saan. Bahagyang nag-alinlangan ang mga nakikinig sa lawak ng planong ito. Ngunit tinitigan sila ni Ghislaine ng matalim. Sabihin ninyo sa kanila na ito ang hiling ko. Kung ayaw nila, huwag nilang gawin. Pero sabihin ninyo na gagawa ako ng listahan ng mga lugar na tatanggi sa akin. Isang direktang pagbabanto mula sa dakilang duke ng Rotanya, ang bayani at tagapagligtas ng kontinente.
Walang kaharian ang maglalakas loob na tumanggi sa kanya, dahil ang mapabilang sa listahan, ni Ghislaine ay katumbas ng pagpili sa sariling kamatayan. Kailangang pigilan ang paglaho ng sangkatauhan. Iyon ang prioridad, wika ni Ghislaine nang may tiwala sa sarili. Ang makulat na general at ang pagbangon ng alaala. Habang ang lahat ay natutulala sa ambisyosong plano ni Ghislaine, muling yamakap si Erineth sa kanyang leeg. Ghislaine, talaga alam kung kaya mong gawan ng paraan ang lahat. Ang ganitong uri ng mapangahas at direktang estilo, noon man o ngayon, ay tatak na ni Ghislaine. Napangiti si Erineth habang naaalala ang kanilang mga lumang pakikipagsapalaran. Si Ghislaine ang taong hindi titingin sa kanan o kaliwa kapag alam niyang tama ang kanyang ginagawa. Lumayo ka nga, nakatingin silang lahat, reklamo ni Ghislaine, bagaman hindi niya itinulak ang kaibigan. Ano naman, wala silang alam sa mga pinagdaanan nating dalawa, bulong ni Erineth. Ang mga nakasaksi ay hindi makapaniwala. Ang mapagmataas at malamig na pinuno ng mga elf ay nakayakap at naglalambing sa kanilang kamahalan. Maging si Belinda ay napahawak sa kanyang baba. Sabi nila ayos lang daw ang mas matanda pero hindi ba sobrang tanda na niya? Sa gitna ng seryosong usapan, pumasok si Claude, na nakasakay sa likod ni Wendy habang may bukol sa noo. Paano niyong nasabing espesyal kayo? Nabasa na naming lahat ang diary ni Ashton. Lahat kami ay nakakaalam. Sigaw niya, pilit na nakikihalos sa usapan kahit namimilipit pa sa sakit. Hindi nakatiis si Erineth. Agad na sumulpat ang ugat sa kanyang noo. Ayaw niyang ikinukumpara ang kanyang espesyal na ugnayan kay Ghislaine sa kung sino-sino lang, lalo na kay Oswald. Ngunit bago pa niya muling mapitik si Claude, biglang nagbago ang tono ng general. Sige na, kalimutan muna ang nakaraan. Lord Erineth, naiintindihan ko ang iyong pag-aalala. Pero ang mahalaga ay ang hinaharap. My lord, anong gagawin mo kapag nahanap na si Julian? Tanong ni Claude. Kung hindi pa bumabalik ang alaala niya, buburahin ko agad ang mahika ni Ashton sa kanya, sagot ni Ghislaine. Kung gayon, maghahanda na ang hukbo, tugon ni Claude na may seryosong mukha. Maaaring maunang bumalik ang alaala ni Julian at pamunuan niya ang Salvation Church. Ipapakalat ko rin ang balita sa ibang kaharian para maging handa sila. Eksakto, iyan ang gusto ko sa iyo, Claude, nakangiting sabi ni Ghislaine. Habang nagpapahinga si Ghislaine para sa kanyang ganap na paggaling, ang buong kaharian ng Rotanya ay muling naghanda para sa isang bagong uri ng digmaan. Ang selyo sa isipan. Sa isang malayong dako, nakatingala si Julian sa kulay abong kalangitan. Mabibigat at madidilim na ulap ang nagtitipon sa itaas. Tila uulan, ngunit may kakaibang pakiramdam ang hatid ng hanging umiihip. Tumingin si Julian sa paligid, nagkalat ang mga bangkay ng mga pari ng Salvation Church na kanya nang naitamba. Kahit ilan pa ang mapatay niya, tila laging may sumusulpot na bago. Hinaplos ni Julian ang kanyang noo. Muling rumserba sa kanyang isipan ang pangitaing iyon, ang anino ng isang babaeng may malungkot na ngiti. Hindi ko inililigtas ang mundo. Sino ang babaeng ito? Siya ba ang banal na dalaga? At bakit niya sasabihing hindi niya inililigtas ang mundo? Sa tuwing nakikita niya ang pangitaing ito, may matinding kirot sa kanyang dibdib, tila may nawalang napakahalagang bahagi ng kanyang pagkatao. Dapat na ba akong bumalik? Tanong niya sa sarili. Nais niyang malaman kung gising na si Ghislaine. Habang nagtatalo ang kanyang isip, muling gumaralgal ang langit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi iyon kulog. Isang kakaibang tunog ng pagbitak, parang isang sinaunang selyo ang tuluyan ng nawasak sa loob ng kanyang kamalayan. Kasabay nito, kusa at puno ng pait na lumabas sa kanyang mga labi ang isang pangalan. Denham. At ang pangitain ay muling nagsalita, sa pagkakataong ito ay may ibang mensahe. Inililigtas kita. Nanlaki ang mga mata ni Julian. Ang makapal na hamog na bumabalot sa kanyang isipan sa loob ng mahabang panahon ay biglang napawi. Ang oras ay dumating na. Ang mandirigma ng nakaraan ay ganap na nang nagising. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.